Patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard para sa turnover ng mga nailigtas na tripulanteng Pinoy sa lumubog na cargo vessel sa bahagi ng Scarborough Shoal. Samantala, humingi na ng tulong ang PCG sa mga dumaraang sasakyang pandagat sa lugar sakaling may mamataan silang survivor sa karagatan. Yan ang ulat ni Floyd Brents. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. Be advised that search and rescue operations are being conducted to our reported distressed cargo vessel MV Devon Bay with all 21 Filipino crew in the vicinity water. Ito ang mensahe ng Philippine Coast Guard o PCG at iba pang mga sasakyang pandagat matapos iulat ang pagtaob ng isang cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Pinaalalahanan ang mga barko na nasa paligid na makipag-ugnayan at tumulong sa patuloy na search and rescue operations. 2 sa 21 Pilipinong tripulante ng isang Singaporean flag cargo vessel ang kumpirmadong nasawi sa insidente, habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala pa. Ayon naman sa Chinese Embassy sa Manila nitong Biyernes ng hapon, nakapagsagip ang mga tumugong Chinese Maritime Authorities ng kabuuang 17 seafarers. 14 sa mga ito ang nasa stable condition habang isa ang isinasailalim sa medical emergency treatment. Papunta sana ang barko mula Pilipinas patungong Guangdong, China nang ito ay tumaob humigit kumulang 55 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Nagsimula ang rescue operation matapos makatanggap ng distress report ang isang maritime search and rescue center sa Hainan Province. Dagdag pa ng embahada, nag-deploy ang China ng military aircraft para sa tuloy-tuloy na aerial search habang 2 barko ng China Coast Guard ang agad inatasang magtungo sa lugar ng insidente. Kasabay nito, patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard gamit ang 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanwa sa distress area ng MV Devon Bay. Humigit kumulang 104 na isang nautics northwest ng Tambobong, Pangasinan kaninang umaga para sa 4 pang nawawalang Pilipinong crew members. Bilang bahagi ng surface search efforts, nagsagawa ulit ng radio communications ang BRP Teresa Magbanwa sa mga dumaraang sasakyang pandagat para makipag-ugnayan at matiyak ang kaligtasan sa karagatan. All vessels transiting in the area are requested to proceed with caution, maintain a sharp lookout, and render assistance as necessary in accordance with the international maritime regulations. Bilang dagdag sa surface search operations, nagsagawa rin ang Philippine Coast Guard ng aerial search gamit ang isang Islander aircraft na nag-take off bandang pasado alas 7 ng umaga para mas palakasin pa ang search and rescue mission. Samantala, pinasalamatan ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang China Coast Guard sa mabilis at profesional na pagtugon sa search and rescue operations para sa mga distressed Filipino seafarers. Ayon kay Tariela, ang ganitong hakbang ay sumasalamin sa tunay na tungkulin ng isang Coast Guard, ang maligtas ng buhay sa karagatan at umaasang ang ganitong makatao at responsableng aksyon ang maging pamantayan kasabay ng paggalang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard at ng iba pang maritime authorities para sa mas pinalawak na paghahanap sa mga nawawala habang nananatiling nakaalerto ang mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng mga naglalayag sa karagatan. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.